Anyway mga kabarya, isang mapagpalang araw ng Huwebes, ngayon ay April 22, 2021. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang ating stock daily review update ng ating stock market Philippines. Kasama ang ating PSEI, ang ating stock na si Basic Energy Corporation, CPHA, CBUL, ang ating APL, at pati na rin si Boulevard Holdings Incorporated naman. Saka dito pala guys sa ating Kabarya Avenue PH YouTube channel, sinishare natin yung ating experience at dinodocument yung ating pag-aaral sa mga nakita nating potential digital assets in investment na pwede tayong kumita gaya ng stock market, cryptocurrencies, Bitcoin and Ethereum at iba pang pangmasang investment. Kaya guys, kung trip at korsonada mo ng ganitong mga content, pwede mo ring pindutin yung red subscribe button dyan sa baba para ma-update ka pa ng ating mga latest na ina-upload na video tungkol sa ating pag-aaral ng mga digital investment naman. Alright, bago pala tayo mag-umpisa guys, huwag nyo palang kalimutang basahin muna yung ating disclaimer naman dyan sa baba ng ating video. Okay, halina kayo guys at atin nang simulang talakayin ang ating stock daily review update ng ating stock market Philippines ngayong April 22, 2021. Papasukin na natin. Good day sa inyo guys. Unahin muna nating i-discuss ang ating Philippine Stock Exchange Index, ang kanyang naging record kanina sa ating trading day naman ngayong April 22, 2021. Kanina ang ating index ay nag-open ng 6,451.23, nag-low naman ito ng 6,374.33 at nag-high ito ng 6,451.65. Saka naman ito nag-close ng 6,415.53 at down naman ang ating market ng negative 0.37%. Bagsak ulit ang ating market dahil nasa bearish ang ating market naman at ang ating itong ating COVID cases ay nasa kasadlakan pa rin, no? Kaya bumabaksak yung ating PSE index naman guys, no? At dahil nasa bear market tayo, ang ating mga foreigners nagkaroon ulit ng net foreign selling for the day. I-check natin ang naging record naman ng ating index sa mga foreign investors. Ngayong April 22, 2021, nagkaroon tayo ng negative 1.12 billion, no, na net foreign selling. Napakalaki ng lumabas na investment ang ating mga foreigner, no? Medyo dinoble o triniple niya yung ibang mga araw natin kasi umabot ito ng negative 1.12 billion yung paglabas ng investment ng ating mga foreigners naman. Ito guys, mapapansin ninyo na bear market nga tayo. Si pulang-pula yung record ng ating foreign investors guys, no, sa ating index naman. Yan, no. Kaya itong sinasabi natin na dapat nagkakaroon tayo ng proper planning bago natin pasukin yung isang stock. Dapat inaaral talaga muna natin at nagsiset tayo ng mga entry level natin, no? At kung hindi naman masunod yung ating bias, dapat nakahanda na kung saan yung exit area natin na i-implement natin yung ating cut loss area naman guys, no? Para maprotektahan natin yung ating mga capitals na ginagamit dito para makasurvive sa ating bear market naman hanggang matapos yung ating COVID pandemic, no? At ang maganda dito guys, yung na technique na ginagamit natin sa pagtitrade ngayong bear market, yung swing trader, no? Kumbaga siniswing natin yung pagtitrade dito na every time na pagbili natin ng ating stock at nagkaroon na tayo ng profit na kaunti o sapat na, kailangang mag-release tayo o mag-sell tayo para masabayan natin yung mga waves ng ating
bear market kasi akyat baba ang ating stock naman ngayon. Okay? Puntahan muna natin at silipin ang naging day chart naman ng ating PSE index. Okay, sa day chart tayo ng ating PSE index. Ito naman guys, makikita ninyo dito na nag-bounce itong ating itong ating mga trading candles dito sa ating descending triangle na naiplot guys, no. Ito siya. Yung triangle formation na yan, diyan ito nag-bounce, no. Pero ito ay downtrend na bounce naman guys, no. Yan, at paubos na itong ating itong ating triangle formation guys, naubos na niya sa kanyang pag-bounce na downtrend ito. Yan guys, no. Kasi nga nasa bear market tayo hanggang hindi natatapos yung ating COVID pandemic naman, no. At ang sabi nga natin kahapon na kapag naubos itong downtrend na bounce dito sa ating triangle formation, either magde-decide yung ating trading candle kung aakyat ba ito o bababa, no. Pero mukhang may lumilinaw, no, na ang pinipili nito dahil bear ang ating market o bearish ang ating market, lumabas na, no, at umilalim na yung ating naging trading candle kanina guys, no. Mukhang pipiliin niyang bumagsak pa ulit, no. Kaya yan yung sinasabi nating protektahan yung ating mga capitals naman sakaling bumagsak itong ating index, kasi nga tatamaan yung ating mga stock naman sa ating stock market Philippines, no. Kaya kailangan natin na magkaroon tayo ng proper planning bago natin pasukin yung isang stock naman dito guys, no, para malaman natin yung tamang entry at saka magkaroon tayo ng planning ng ating exit area naman. Kasi kung hindi masunod yung ating bias, dapat meron tayong exit plan para makalabas tayo ng buhay sa ating stock na binili naman guys, no. At doon natin i-implement yung ating cut loss area dito. Okay? Para maprotektahan yung hawak-hawak nating o ginagamit nating capitals naman dito sa ating pagtitrade sa ating bear market, sa ating stock market Philippines, no. Kasi nasa bear market tayo ngayon dahil sa COVID issue. Lalo na't dumadami yung ating mga COVID cases at nagkakaroon pa ng mga lockdowns, no. Kaya bumabagsak yung ating market naman kasi itong ating itong stock market natin ay isa itong barometer of our economy naman guys, no. Okay? Puntahan na natin at i-interpret yung mga stock na kasama sa ating stock update review of the day. Okay, unahin natin itong si Basic Energy Corporation sa ating stock update review of the day ngayong April 22, 2021. Ito naman guys, makikita natin dito na itong dalawang consolidation stage natin, no. Itong isang upper at isang lower, no. Yan guys, no. Naiplot natin ito ng ating Darbas box naman at ang nagiging support natin ngayon, itong ating mga moving average lines, no. Nandito yung ating MA9, MA20, MA50 at MA100 natin, no. Dito sa ilalim ng ating mga trading candles. Yan ang nagso-support, no, sa ating mga trading candles sa ngayon. At ang good thing guys, mapapansin ninyo dito na kanina ay napaka bear market natin, no, dahil nga down na down yung ating market. Kumbaga napakatumal ng pag-usad ng ating mga stock dahil sa ating nararanasang COVID pandemic ngayon, no. Ito guys, no, makikita ninyo dito, ang good thing lang dito kay Basic Energy Corporation, medyo na-maintain pa niya yung area kung nasan tong kanyang mga trading candles noong umibabaw na ito, no, dito sa ating lower na consolidation part, itong pangalawang Darbas box naman na naiplot natin. Makikita ninyo guys, no, itong mga kandila niya nandun pa rin. Pero medyo crucial na tayo guys kasi makikita nga ninyo itong ating MACD, no, yumuko na ito. I-plot natin. Ito yung forma ng ating MACD. Naging bearish na bearish ito pagbaba, no. Tumagos sa
ilalim ng ating negative area, yung below zero, no? Ngayon, tumatawid siya ngayon, gumanda yung forma, tumatawid sa zero area na tayo, pero yumuko itong ating blue line, no? Kaya medyo naging weak yung ating mga trading lines dito. Kaya, pero crucial pa rin tayo guys, kasi nga hindi pa tumatagos itong ating blue line dito sa red line naman, habang tumatawid dito sa ating zero area, itong area na ito guys, no? Ibig sabihin, kaya pa niyang batakin ito kung sakaling mag-uptrend yung price action ng ating BSC, no? Kasi nga hindi pa ito nakadikit. Kaya yan yung babantayan natin guys, kung kaya pa ba niyang itawid itong trading niya ngayon dito sa ating above ng zero area, no? Kasi kung hindi, kung ito bababa ulit dito sa ilalim ng zero area, yung price action natin dito sigurado babalik dito sa ating lower na Darvas box. Yan guys, no? Pero kung babatakin ito pataas, pwedeng iiwanan na niya itong consolidation part na maliit na ito, itong naiplot nating Darvas box. Pwedeng aakyat na ulit ito. Okay? Kaya dalawa, pwedeng umakyat, pwedeng bumaba naman ito, no? I-plot din natin yung kanyang RSI level. Yung naging RSI naman niya sa trading day kanina, nasa 51, no? Kaya good area pa itong ating RSI naman. Okay, i-plot natin yung support and resistance naman nito. Ang magiging support natin guys, itong ilalim, no? Itong yellow line natin na moving average, no? Dito na natin ilalagay, baka dito. Yan yung sasalo, no? Itong ilalim na ito. Kung malalagdag dyan guys, itong immediate natin 0.94, no? Kung malalaglag dyan, ang malalim na sasalo sa atin itong ating red line, no? Itong MA100, 0.80 naman siya, no? At ang ating resistance level dito guys, itong ating ibabaw ng ating maliit na Darvas box. Ito na siya guys, no? Yan, 1.09 naman. Okay? Kanina si BSC ay nag-close ng 0.99 at up at down ito ng negative 2.94%. Halos hindi magkamayaw kasi yung mga stock natin kanina sa pag-drop naman dahil nga bumagsak ang ating index. Okay? Puntahan natin yung kasunod na stock. Okay, sunod natin si PHA sa ating stock update review of the day ngayong April 22. Ito naman guys, si PHA, makikita ninyo itong plinat nating consolidation stage ng kanyang Darvas box, no? Yan guys. At ang good thing dito, although down na down yung market natin kanina, makikita ninyo na nag-support pa rin itong ating mga moving average naman guys, no? Itong ating MA9 at itong ating MA20 naman, no? Yung sumuporta sa ating mga trading candle, no? At itong si PHA natin guys, crucial din ito, no? Kasi nga tumatawid itong itong MACD natin na ito dito papunta, o tinatahak niya ang pag-akyat sa ating zero area. Kasi ito yung zero area natin guys, itong level na ito, no? Nasa ilalim pa tayo, kaya bearish pa rin ito guys, although tama na yung positioning nito. Pero ang good thing guys, medyo 3.9 nang umakyat, no? Kasi nag-down dati ito ng malalim dito sa ating negative area. Matagal nakabalik, no? Pero ngayon, nag-attempt siya na umakyat yan guys, no? Yung forma na ng kanyang MACD. Medyo maganda na rin itong forma. Kasi nga itong ating red line nasa ilalim na, no? At paakyat na ito guys, no? Yan yung babantayan natin kung kakayanin niyang basagin, no? Itong zero area na ito sa pag-akyat dito sa ibabaw naman, no? Na nakataas pa rin itong ating blue line. Kasi nga nasa bear market tayo, medyo matumal, no? At saka baka magkaroon ng matinding resistance level, hilain to pababa, no? Magiging bearish ulit. Pero ito nag-a-attempt na, kaya babantayan natin guys kung kakayanin naman yan, no? I-plot din natin yung kanyang RSI level. Yung RSI naman nito guys, nasa 47, no? Pero
konti lang naman ang diferensya, nasa 3 lang, no, kasi tinatahi naman niya dito sa gitna. Kaya okay naman yan guys, no, yung RSI pa rin natin na yan, habang itong ating MACD ay tumatawid dito sa papuntang zero area. Okay, i-plot natin yung naging support and resistance naman nito guys, itong ating PHA. Ang immediate na support na natin ngayon, silipin pala muna natin, unahin natin yung Bollinger Band. Ito naman yung kanyang Bollinger Band guys, no, bago tayo pumunta sa support and resistance. Ito guys, no, under consolidation nga ito. Papansin ninyo itong Bollinger Band, yan guys, no, naka-flat dito sa gitna at saka naka-support na, no. Ganun din yung upper band natin, yan guys, no. Medyo maliit na yung area nila kasi nagko-consolidate dito sa part na ito, itong gitna, no. Okay, flat natin yung support and resistance. Ang immediate support natin guys, itong yellow line, no, itong MA20 natin, 2.16 naman ito. At ang ano natin, malalim na support natin dito guys, itong ating red line, no, itong MA100 ito guys, no. Yan naman, yan, i-plot natin itong ilalim ng ating Darvas box, no, nasa 1.94 naman ito. At ang ating resistance level guys, itong ating ano na, no, yung MA50, itong blue line na ito, 2.46 naman. Okay, kanina si PHA ay nag-close ng 2.22 at down naman ito ng negative 4.31%. Okay, puntahan natin yung kasunod na stock. Okay, sunod natin itong si BUL sa ating stock update review of the day ngayong April 22. Ito naman guys, si BUL natin, makikita ninyo na under consolidation stage din ito. At nakapag-plot din tayo ng dalawang consolidation stage nito, no. Itong una, itong naging lower, at saka nagkaroon siya ng middle upper, no, na consolidation dito. Ito naman yung maliit na naiplot natin sa Darvas box. At ang support natin ngayon guys, nag-support itong ating ano, no, itong yellow line, MA20 naman ito guys, no, kasi siya yung nasa ilalim ng ating trading candle naman, no. Yan siya. At ang malalim nating support, itong red line natin, no, na MA100. I-check muna natin yung MACD naman nito. Ito yung kanyang MACD guys. Mapapansin ninyo na nagkaroon na ng ano, no, weakness yung ating ano naman MACD lines, tong blue line natin, no. Kasi nga dati nag-down ito sa ilalim ng ano, no, zero area. Ngayon nung patawid na siya guys, medyo hinihila ito pababa, no. Kaya yumuko itong dulo ng ating blue line. At ito naman yung ating red line, no. Kaya crucial ito guys, dahil nga dumidikit na itong ating blue line, no. Ang aabangan natin dyan at babantayan guys, kung kakayanin pa ba niyang batakin itong blue line paakyat, no, para hindi dumikit sa ating red line naman, para hindi bumagsak yung ating presyo, no. Pero kung itong blue line natin ay tutuloy pababa at iibabaw yung ating red line, magiging bearish tayo ulit, no. At yun naman guys, magiging ano na, no, babaksak yung price action ni BUL kung itong ating blue line ay bumaksak ito at umilalim sa ating red line ulit, no. Pero kung babatakin yung kanyang price action sa taas at magkakaroon tayo ng magandang trading candle, kaya pa itong paakyatin, no, itong ating blue line naman. Okay, yan yung ating isang babantayan. I-check natin yung RSI level pa. Yung RSI level ni BUL ay nasa 48, no. Malapit naman sa ating 50 area habang tumatawid itong MACD niya dito sa ating zero area naman guys, no. Okay, i-plot natin yung Bollinger Band. Ito naman yung forma ng kanyang Bollinger Band guys. Mapapansin ninyo na under consolidation nga ito kasi itong ating
lower band, yan guys, no, nag-flat din dito. Pero meron na siyang kaunting pagka-uptrend. Kasi makikita nyo yung upper band natin guys, medyo nagkaroon na ng paakyat konti. Yan na yung forma nito. Okay, kaya kung matutuloy itong MACD na gaganda at babatakin paakyat, aakyat din yung ating price action, no? Kaya yan naman yung ating babantayan kay BUL. I-check natin yung support and resistance. Ang magiging immediate support natin guys, itong blue line, no? Itong ilalim ng ating Darvas box. 2.25 ito. At kung malalaglag pa dyan guys, kasi bearish nga tayo sa ating index, makikita ninyo dito tayo dadamputin, no, sa red line natin. Itong 1.95 naman. Babalik tayo sa ilalim ng Darvas box na unang consolidation stage niya kung babaksak pa yung presyo ng malalim. Okay? I-plot din natin yung ating resistance level. Ang naging resistance ni BUL na guys, itong blue line natin, no? Itong MA50, yung upper ng Darvas box guys, no? 2.58 naman ito. Okay, yan ang ating BUL. Kanina si BUL ay nag-close ng 2.33 at down naman ito ng negative 3.72%. Okay, puntahan na natin yung kasunod na stock. Okay, sunod natin si EPL sa ating stock update review of the day ngayong April 22. Ito naman guys, itong si EPL under consolidation din ito, no? Makikita ninyo dito may naiplot akong dalawang consolidation stage din ito guys, no, na Darvas box natin. Itong upper at saka itong lower, no? Yan naman guys, no? Tsaka makikita ninyo, unahin natin tong upper na consolidation stage nito. Ito guys, no, nung na-overshoot ito, umakyat yung kanyang mga trading candle, no. Ito guys, yung area na yon. Pero dahil nga naging downtrend ulit ito, hindi niya kinayang paakyatin yung kanyang price action kasi mas maraming naging resistance level dati, no, ng ating APL. Makikita ninyo na after ng kanyang pag-akyat dito sa ibabaw ng Darvas box, naging ito, no, downtrend ulit. Dito siya bumaksak dito, no, yung kanyang kandila at tumuloy dito sa ilalim, no. Saka na siya bumaksak dito sa lower na consolidation stage. Pero ngayon, parang katulad din ng una, no, nag-attempt din ulit na umakyat itong ating trading candle kay EPL dito sa present na mga candles natin. Ito na siya gayon guys, no. Pero yan, kung hindi niya kakayaning iakyat ulit yung kanyang price action, pwedeng bumalik ulit siya dito. Nakagaya nitong unang ginawa niya, no. Yan naman guys, yung pwedeng mangyari dito. Pwedeng ibalik niya ulit dito guys, no. Kung hindi makakatawid itong kanyang MACD. Kasi itong kanyang MACD guys, patawid ito, no. Ito naman siya guys, no. Patawid ito dito sa ating zero area, no. Kaya medyo mabigat, no, yung tinatawiran ng ating MACD. Medyo yumuyuko dito. Kasi nga nasa bearish ang ating index, no. Sa index naman tayo naging bearish. Apektado itong mga stock natin, no. Pero ang good thing guys, kahit naging maraming bumaksak kaninang mga stock tayo, makikita ninyo itong MACD naman ni EPL, hindi pa dumikit itong blue line sa red line at patawid na tayo dito, no, sa ating zero area. Kung makakatawid tayo dito at aakyat pa sa above ng zero, malamang paakyatin yung price action naman nito, no. Pero kung ito ay babatakin pababa itong blue line at ibabaw yung red line at yuyukong muli sa ilalim ng zero area, babaksak din yung price action ng ating APL din, no. Kaya yon yung binabantayan natin dito. Itong kanyang MACD naman guys, no. Okay? Kasi pwedeng bumaba dito, pwedeng paakyatin na rin dito, no. Depende sa maging movement ng ating no, pwede rin iakyat na. Depende sa movement ng ating MACD naman guys, no. Okay?
I-plot natin yung RSI level nito. Yung RSI natin ay nasa ilan to? 54 naman, no? Good naman yung area ng ating RSI level. Silipin natin yung Bollinger Band. Itong Bollinger Band natin, guys, makikita ninyo kasi umakyat nga yung mga trading candle niya ng kaunti. Makikita ninyong medyo paakyat na rin yung ating upper band dito. Yan, guys, nakaporma siya ng paakyat. Okay? I-plot natin yung support and resistance naman ni APL. Ang magiging support natin dito, guys, itong ating ilalim, itong yellow line natin, guys, MA20 0.2079. At ang malalim nating support, itong ating red line, no? Itong MA naman natin to, MA 100 0.1870. At ang ating resistance level, guys, ito pa ring ibabaw ng ating ng Darvas box. Nasa ilan to? Plot natin. Nasa 0.2479 naman ito, guys, no? Yung ating resistance level. Okay? Kanina si APL natin ay nag-close ng 0.2230 at down naman ito ng 0.45% sa ating trading day. Okay, puntahan natin yung kasunod na stock. At ang huling stock na isinama natin sa ating stock update review of the day, itong si Boulevard Holdings Incorporated ngayong April 22. Ito, guys, makikita natin si BHI natin, guys. Makikita ninyo na meron tayong na-plot na uptrend channel naman natin, no? Itong uptrend lines na ito, guys, no? Pwedeng dito niya nagbabounce yung kanyang mga trading candles naman, guys, no? Okay, at ang nakita nating sumusuporta sa ating kandila, itong ating mga moving average lines, no? Pero unahin muna natin itong kanyang MACD. Itong MACD naman nito, guys, makikita ninyo na bullish pa rin ito kasi itong ating blue line medyo nakaya niyang batakin dito, guys, no? Kumuha muna tayong pamplat. Mali yung nakuha kong kulay. Palitan natin. Ito, guys, no, blue line tayo. Blue line ng MACD, guys. Nung nag-down ito, pinilit niyang makabalik, guys, no? Yan yung forma niya. At ang ating red line nasa ilalim na ito. Yan, guys, no? Medyo dikit pa nga lang sila kasi medyo nagkakaroon ng weakness dahil nga yung ating naging trading candle kanina. Red candle tayo, guys, no? For the day yan. At ito ay spinning top, no? Okay? I-plot din natin yung RSI nito. Ang RSI naman ng ating BHI, kung anong level, nasa 65, kaya good area pa naman yung kanyang RSI, no? At ang binabantayan nga natin kung kaya ba nitong i-maintain itong pagka simulang bullish ng ating MACD naman, guys, no? Okay, silipin din natin yung Bollinger Band. Yan naman yung kanyang Bollinger Band, guys. Mapapansin ninyo na na meron itong uptrend na nangyari na. Kasi itong ating upper band, guys, makikita ninyo nung bumaba ito, nag-flat at saka umakyat yung price action, no? Yan yung forma nito. Paakyat yung upper band ng ating Bollinger, no? I-plot natin yung mga moving average muna. Ang support natin, guys, itong moving average 9 natin, no? Makikita ninyo nakasupport sa ilalim ng ating candles. Ganon din itong ating yellow line naman, kaya sila yung ating mga immediate support naman dito, guys, no? I-plot natin yung support and resistance naman nito. Ang magiging resistance level natin, itong pa rin, no? Upper ng ating wick ng ating candle naman, guys, no? Ito. May wick siya dito. Ang resistance level natin, itong 0.1112
At ang magiging support natin guys, itong green line ang immediate support muna natin, no? Itong green line 0.0975 at ang pangalawa nating support, itong yellow line na guys, no? 0.0898 naman. Okay? I-check ninyo yung ating mga indicators naman dito na i-review sa ating mga stock ngayong April 22, 2021, no? Lalo na yung ating mga support and resistance level naman guys. Okay? Itong si Boulevard Holdings Incorporated ay nag-close kanina ng 0.1040 at down naman ito ng negative 3.70%. Okay? Alright. Yan ang ating naging stock update review of the day ngayong April 22, 2021. Magkita ulit tayo bukas guys. Once again, trade wisely and smart, and God bless. Hanggang sa muli.